Welcome to K-Catalog. Culture and Information part na tayo for Level 4, Unit 3, page 46 ng textbook. Title ng passage natin, Ondol. So ito po yung tinatawag na traditional heating system. Sulat ko lang, no? So bago pa magkaroon ng modern heating system ang Korea, ito yung gamit nila dati. 온돌은 한국의 전통적인 난방 방식이다. Ondol is a traditional Korean heating system. So, yung traditional na paraan ng pagpapainit ng mga tahanan or bahay ng mga Koreans ay tinatawag nga na ondol. ondol은 물을 떼는 아궁이, 아궁이에서 나온 열기로 방을 따뜻하게 만드는 구들, 연기가 밖으로 빠져나가는 통로인 물뚝으로 이루어진다. Ondol consists of an agungi, a fireplace for burning wood or fuel, a gudel, large flat stones under the floor that heat up from the fire, and a chimney that lets the smoke out. So, tatlo yung binanggit na parts nung ondol. So, yung una, sabi niya, no, iruwojinda. It means to consist. Okay, or consist. Yan. So, si ondol nga daw ay binubuo ng tinatawag na agungi. So, si agungi, ito yung part kung saan maglalagay ka ng mga kahoy at liliyaban mo, no? So, dyan ka magsisiga or magpapasimula ng apoy. Okay? So, ito yung pinaka-source. And then, sabi niya yung init daw, yung heat coming out from the agungi, yan. So, yung lumalabas na init dyan, ay siya namang nagpapainit. Okay? It makes the room warm. So, yan yung nagpapainit sa mga kwarto. Dahil, dun sa tinatawag na gudel. So, ito yung second part. Bilugan natin yung mga part. Yan, agungi. Then, second part, gudel. So, in-explain niya dito, no? 방바닥 아래에 까는 넓은 돌. So, ibig sabihin, stone po siya, no? Mga malalapad na bato. Yan. Na kung saan nakalapat sila doon sa ilalim ng sahig. Okay, so mamaya may drawing tayo sa baba, papakita ko sa inyo. Then, yung huling part is yung chimney. Okay, yung chimenea. Kultok ang tawag. So, dun naman daw sa chimenea, syempre, lalabas yung usok. Syempre, kung may apoy, may usok. So, kailangan lumabas yun, no? So, dun daw sa lagusan na yon, which is yung chimenea. Okay, so next, dito tayo second paragraph. 온돌은 구들이 오랫동안 온기를 지니기 때문에 한국 사람들은 춥고 긴 겨울 밤에도 추위를 견딜 수 있었다. 사be, because the gudel retained the warmth for a long time, Korean people were able to endure the cold and long winter nights. Okay, so dahil nga daw yung gudel nung ondol na yan ay nakakapag-retain. So yung jinigi, temone niya dyan, no? Yan yung because it can retain warmth, yung ongi, yung init daw, no? Yan, napapanatili niyang mainit for a long time. Yung mga tahanan or yung mga bang or kwarto ng mga Koreans before. That's why, na-endure nila yung mahaba at malalamig na gabi ng winter. Next, 이뿐만 아니라 아궁이 위에 솥을 걸어 놓고 밥을 하거나 아궁이 불을 이용하여 요리를 할 수 있기 때문에 온돌은 일석이조이다. Okay, so sabi niya dyan, in addition, since they could hang a pot over the agungi to cook rice or use the fire for other cooking, the ondol was killing two birds with one stone. So itong part na 일석이조이다. So yung 일석이조. Yan. So, ibig sabihin niyang ilsogijo na yan is hitting two birds with one stone. Okay, so dito, sabi niya, bukod daw dun sa matagal na nare-retain ng gudel yung init, is dun sa agungi, sa ibabaw ng agungi, pwede ka daw maglagay ng sot. So, yung sot is yung clay pot. Mga palayok dati, no? Yun ang ginagamit nila sa pagluluto. Para saing, gumawa ng kanin, or gamitin mo yung, so iyong hayo, gamitin mo yung bowl
or fire, apoy, doon sa agungi para magluto. So, kung ano man yung nais mo pang iluto. Then, because of that nga, sinabi niya na para kang hitting two birds with one stone. Last paragraph. 이렇게 온돌에 익숙해진 한국 사람들은 지금도 방바닥을 데우는 방식으로 난방을 하고 있다. 사bi, becoming accustomed to ondol, Korean people still use floor heating today. Okay, so dahil nga yung mga Koreans nasanay sila dito sa ondol, that's why hanggang ngayon daw ay ginagamit pa rin nila yung pamamaraan kung saan pinapainit nila yung kanilang mga sahig. 다만 전과는 다르게 아궁이에 물을 떼는 방식이 아니라 보일러를 이용하여 뜨거운 물이 방바닥 아래를 흐르게 하는 방식. However, unlike before, instead of burning a fire in the agungi, they now use boilers that circulate hot water under the floor. So yung last sentence natin, sinabi lang niya no, yung kinaibahan ng system ni Ondol at saka nung modern heating system. So sabi niya dyan, kung si Ondol dati, ang ginagawa is nagpapaapoy ka dun sa agungi. So yung difference naman this time is gumagamit na daw ng boiler kung saan may mainit na tubig na umiikot or sumicirculate doon sa floor. So, sagutin natin yung mga questions. Or bago pala natin sagutin yan, ito no, pakita ko lang yung drawing. So, this one, ito yung agungi. So, dyan ka nagsisiga at nag-start ang apoy. So, dito sinabi na pwedeng maglagay ng clay pot para magamit mo yung apoy na yan. And then, yung apoy na yan, pinapainit niya yung mga gudol. So, ito yung mga gudol, no? Yung mga malalapad na bato na nasa ilalim ng floor or sahig. Kaya, mainit yung mga kwarto. Tapos, syempre, yung usok na yan lalabas sa chimenea. Yan. Yung tinatawag nila na gultok. Okay, so yan yung tatlong parts nung ondol. Si agungi, si mga gudol, and gultuk. Now, let's answer question number 1. 온돌의 구조를 간단하게 설명해 보세요. Briefly explain the structure of ondol. So, yung sagot po dyan is nandito sa first paragraph, second sentence. So, ito no, from here up to this part. Tapos, pwede mo na lang palitan yung iru o jinda ng iru o jimnida. Okay, so dito na tayo, no? And then, yung iru o jinda, gagawin mo lang iru o jimnida. Number 2. 온돌과 현대 한국인의 난방 방식의 공통점과 차이점은 무엇입니까? What are the similarities and differences between ondol and modern Korean heating method? So, ano yung pagkakapareho at pagkakaiba? So, unahin natin yung pagkakapareho muna. Pareho sila na nagpapainit ng mga tahanan, no? Sa pamamagitan ng pagpapainit ng sahig. And, ang panagkaiba nila is yung paraan kung paano magpainit. Okay, so si ondol, kailangan mo munang gumawa ng apoy dun sa agungi. And ito namang modern heating system, ang ginagamit is yung boiler para mag-circulate yung mainit na tubig dun sa sahig, okay, or sa ilalim ng sahig. So, asan yung part na yon? Yung similarity muna, no? Sulat natin. Sagot natin dito, pwedeng ganito. So, 공통점은 방을 따뜻하게 만드는 것이고, then 차이점, yung difference naman, 차이점은 tapos saka natin ipasok yung ito, medyo mahaba, no? Sa last paragraph natin makikita yung difference. So, ito siya. Si ondol, agungi에 불을 떼는 방식. Okay, so, yan. Idugtong natin siya dito. So, dagdagan pala natin ng ondol. So, ondol은
Tapos ito na, 아궁이에 물을 때는 방식이지만. So, dugtong natin si ijiman. Ijiman. And then, dugtong natin tong 현대, ayan, haba pala. So, 현대 한국인이 난방 방식. Okay. And then, 은. Okay, so gumamit tayo nung no? Kasi dalawa yung pinag-uusapan natin, yung ondol at saka yung 현대 한국인 난방 방식 or modern way. And then, dudugtong mo na yung paraan niya, no? boiler를 이용하여, ayan, 아래를 흐르는 하는 방식. Okay? And then, end with 입니다. For number 2, isa sa mga paraan na pwede mo siyang sagutin is something like this. 공통점은 방을 따뜻하게 만드는 것이고, 차이점은 온돌은 아궁이에 물을 때는 방식이지만, 현대 한국인의 난방 방식은 보일러를 이용하여 뜨거운 물이 방바닥 아래를 흐르게 하는 방식입니다. For number 3, 여러분 고향에서는 난방 또는 냉방을 어떻게 합니까? So, how do you heat or cool your home? So, yun yung pinaka-ibig sabihin niya, no? Sa lugar nyo, paano kayo nagpapalamig or nagpapainit ng mga tahanan? Dito, pwedeng iba-iba yung sagot, no? Depende sa kung anong bansa ka nakatira. So, sa atin sa Pilipinas, actually, hindi naman tayo gumagamit ng heating system kasi wala naman tayong kyowul or winter. Ang ginagamit natin is yung cooling system, which is yung paggamit ng aircon. So this one, we can answer it with 제 고향에서는. And then, sabihin muna natin na 겨울이 없어서. And then yung 난방. So yung 난방 is yung heating system, no? So 난방을 하지 않습니다. Then, tsaka na lang natin ipasok yung sa mainit na summer, gumagamit kami ng aircon para palamigin yung aming mga bahay or kwarto. So, 더운 여름에는 에어컨을 사용해서 방을 시원하게 만듭니다. Ayan. So, ayan yung pwedeng isagot for number 3. So, that's for the culture and information part. Dito na tayo sa ating 배운 어휘하긴. 인공지능, AI, Artificial Intelligence, robot 청소기, robot vacuum cleaner, 인공지능 speaker, AI speaker, 자율주행차, self-driving car, 3D printer, 3D printer, drone, 가상현실 game or VR, 무인 편의점. So, ito yung mga wala ng tao. Okay, so yung mga unmanned convenience store. 무인, again, ibig sabihin niya, no, unmanned. Walang bantay. And then, 편의점, alam niyo na yan, convenience store. And then, mobile app. So, yung mga mobile application natin. 체중계, weighing scale, timbangan. And then, 공기청정기, air purifier. 조종하다, to control. 분석하다, to analyze. 활용하다, to utilize. 지능형, intelligent. So, yung hyong dyan, no? Intelligent type or intelligent kind. Okay, so, pagdating sa mga, smartphone, yan, mga intelligent type ng, gadgets. And then,
Samol Internet, IoT, Internet of Things, or yung mga tinatawag nating smart things, such as smart oven, smart fridge, smartwatch. Yan. Ang daphada, to reply or to respond. Cheo hada, control. So, same sila nung chuchong hada, no? Then, chehom hada, to experience. Chaktong hada, to start or to make something work. Okay, pagganahin mo yung isang bagay. Kunimopshi, tuloy-tuloy, constantly. Baljon hada at saka gebal hada, pareho po ito, no? It means to develop. Okay. And then, umsong, yung voice. Chiryu hada, this one is to treat or to cure. Then, sujip hada, to collect. Chumok patta, to gain attention or to get noticed. Then, gide hada, to expect. Okay, so again, this is yung vocabulary review and culture information part for Level 4, Unit 3. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.